Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Patuloy ang pagdagsa ng mga partisipante ng Palarong Pambansa 2013 sa Negros Oriental. Sa katunayan, kulang 2 linggo bago ang opening rites ng taunang sports spectacle ay 3 regional delegations na ang nasa Dumaguete City. Narito ang report ni Ms. Deza Fernandez ng Bulacan State University. Pinakamaagang dumating sa Dumaguete City ang mga atleta at opisyales ng Mimaropa, Autonomous Region in Muslim Mindanao at Central Visayas. Ayon kay Mimaropa Sports Chief Arlene de la Vega, Island Region ang kanilang lugar, kaya't minarapat nila na sa Dumaguete City na buuin ang kanilang delegasyon. Because of the geographical location of Mimaropa, we are eating from the 5 islands. We cannot converge it on a place because it will entail double expenses for the transportation of the delegation. Samantala, hindi naman naiwasan ni De La Vega na ireklamo ang mainit na klima sa Dumaguete City na tulad ng nararamdaman sa iba't ibang panig ng bansa. Pero labis na ikinatuwa ni De La Vega ang full assistance na ibinibigay ng host province. Dumaguete City is a peaceful city. Hospitable. The South City Elementary School, the teachers are always here with the principal. Hindi natin maiwasan ang mga kakulangan ay nabibigyan naman ng especially electric fans. Mainit, mainit na pagmamahal, mainit na atmosphere. Sa panig naman ni Negros Oriental Provincial Coordinator Adolf Aguilar, bukod sa pagbibigay ng billeting na agad na magbibigay ng tugon sa pangangailangan ng mga bisita, naglaan rin sila ng MODA subsidy sa pagkain sa pangunguna ni Governor Roel Degamo. Mga sleeping mats po na delivered naman ahead of time, mga shower rooms. So, to give priorities to those po dumating ng early po. Yung naka-screen po yung mga rooms nila, sir. Pero hindi pa po lahat naka-screen po. We're on the process of screening all the classrooms po na biliting quarters ng Palarong Pambansa. Ang bawat delegation ay may sariling kitchen personnel, although the province provided a modest subsidy in terms of food items like rice, chicken, beef, and other meat products plus eggs. Ang mga aksyon sa Palarong Pambansa 2013 ay sisiklab simula Abril 21 hanggang 27. Ito ang numero 1 grassroots sports development program ng Pilipinas, kung saan nabibigyan ng playing ground ang mga future world conquerors ng bansa. Para sa PTV Sports, Deza Fernandez, Bulacan State University. Sa boxing, kung sino nito Donaire Sr. ang tatanungin, walang kapanapanalo sa kanyang anak, ang title unification opponent na si Guillermo Rigondeaux. Ito'y dahil na rin sa malawak na experience sa professional level ni Nonito Donaire Jr. kumpara sa Cuban rival na mas biyasa sa amateur boxing. Ang kabuang detalye, hatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Malaki ang paniniwala ni Nonito Donaire Sr. na kayang talunin ng kanyang anak, ang kariban ng CWBA's counterpart Guillermo Rigondeaux sa title unification bout sa darating na linggo. Ayon kay Nonito Sr., hindi man niya nasisilip ang training camp ng Pinoy WBO Super Bantamweight Champion, kumpiyansa pa rin siya na kaya nitong bigyan ng leksyon ang Cuban opponent. Alam ko si Junior na boxer, may lakas, matalino. At saka yung experience naman ni Rigondeaux, hindi pa ganong impressive yung record niya. Pero hindi rin siya magtitiwala. Kahit paanya undefeated si Rigondeaux at may pinagmamalaking mahigit 400 amateur fights, hindi pa rin ito dapat gawing basihan dahil ibang-iba ang professional level. Iba kasi ang ng amateur at saka sa pro na. Malayo masyadong tsaka kung masyado ka tumakal sa amateur, nadadala mo yung maging amateur style mo. Samantala, labis ay kinatuwa naman ng low-profile trainer ang napabalitang paghihiwalay ng landas ni Donaire Jr. at controversial conditioning coach Victor Conte. Ito'y dahil hindi na umano madadawit ang pangalan ng kanyang anak kay Conte na nasangkot sa isang big-time drug scandal noong mid-2000. Si Conte may tutulong sa corner ni Junjun lumaban si Junjun nang wala ang ganong mga
natural sa akin ang boxing, natural na training lang. Ang mag-amang Donaire ay may ilang taon nang hindi nag-uusap, bunsod ng naisa publikong alitan. Pero sa kabila nito, nananalangin pa rin si Donaire Sr. ng panalo para sa kanyang anak. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At magandang hapon sa iyo, Sir Dodong. Ang ama po ni Nonito Donaire Jr. ay isa po sa mga nakatutok sa atin ngayong hapon. Kung kayo pinabitin sa mga balitang sports, tumutok mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badwa.